Nakakatakot at delikado ang mga palabas sa North Korea. Kapag nagbukas ka ng TV, normal na naghahanap ka ng balita tungkol sa araw-araw na kaganapan. O kaya naman, gusto mong maaliw sa drama, rom-com, teleserye o cartoons. Pero kung sa North Korea ka magbubukas ng TV, kahit gusto mong manood ng nakakatuwa o nakakakilig na palabas, iba ang makikita mo sa screen. Mga bagay na hindi pangkaraniwan sa maraming bansa. Mga palabas na nakakabahala. Gaano ito kadelikado? At bakit hindi mo gugustuhin magbukas ng TV sa North Korea? Kung nasa North Korea ka, baka hanapin mo ang mga paborito mong K-drama, pero kahit anong pindot mo ng remote, wala kang makikita. Oo, kahit magasgas pa ang daliri mo kakapindot, walang K-drama na lalabas. Boring ba? Pwede. Pero mas magugulat ka kung ano nga ba ang nasa loob ng kanilang mga telebisyon. Mayroon ba silang dramas, TV shows, o pelikula? Meron naman. Kung naghahanap ka ng mga palabas, meron at meron pa rin. Pero ito ang catch. Ang mga programang nasa TV nila ay mula sa mga government-controlled station. Kung pasisimplehin natin, ang mga palabas nila ay produkto ng estado. Mismong gobyerno ang may control sa production, distribution at kung ano lang ang pwedeng ipalabas. Hindi ito katulad ng normal na alam natin, kung saan may mga private companies at independent networks na nagko-compete para sa ratings at advertisers. Sa North Korea, walang private TV networks. Lahat ng broadcast television ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng pamahalaan at dumadaan sa mahigpit na pagsusuri bago ipalabas. Ang North Korea ay may 4 na pangunahing TV networks. Pinakauna riyan ang Korean Central Television o KCTV, ang pinakamatagal na channel sa bansa. Dito umiikot ang balita, mga speech ng leader, at mga programang dinisenyo para palakasin ang mensahe at paninindigan ng gobyerno. Halimbawa, coverage ng mga pulong ng Workers' Party of Korea, mga dokumentaryo tungkol sa mga proyekto at tagumpay ng bansa, at mga drama o pelikulang nagbibigay diin sa katapatan sa lider at pagmamahal sa bayan. Bago pa man magsimula ang araw, maririnig mo na ang pambansang awit. Kasi naman, hindi lang ito basta news channel. Ito ang pangunahing boses ng gobyerno sa North Korean TV. Pangalawa, ang Mansudae Television, ang entertainment channel na karaniwang bukas lang tuwing weekend at may limitadong oras ng broadcast. Dito rin pinapalabas ang mga pelikulang gawa sa North Korea, ilang drama series, at ilang foreign films na dumaan sa mahigpit na pagsusuri at pag-edit ng gobyerno. Kadalasan ay mga lumang pelikula mula sa mga bansang konektado sa kanila gaya ng China o Russia. Pwede nang libangan, kaso nga lang, bawat eksena, bawat linya at bawat ending ay approved at nakaayon sa pamantayan ng gobyerno. Pangatlo, ang Ryongnam-san Television. Isa itong state-run educational channel na nagbo-broadcast ng mga science documentaries, televised lectures at language lessons, kabilang ang English, Russian at Chinese. Educational ang dating ng mga programa, pero tulad ng ibang channels sa bansa, ang nilalaman nito ay ginagawa at sinusuri rin ng gobyerno bago ipalabas. Pang-apat, ang Athletic Television, ang kanilang sports channel. Madalas itong magpalabas ng domestic tournaments at piling international events kung saan kalahok ang North Korean athletes. May kasama itong commentary na nakafocus sa lakas at tagumpay ng mga atleta ng North Korea. Mukhang okay naman. May balita, may drama, may pelikula at sports. Tamang-tamang pampalipas oras. Ang totoo niyan, marami ka pang dapat malaman sa nilalaman ng TV ng North Korea. Habang nanonood ka, mapapansin mong iisa ang tono, iisa ang bida, iisa ang laging tama. Halos bawat channel may coverage ng mga aktibidad ni Kim Jong-un, mga concert na alay sa kanya, mga dokumentaryo tungkol sa tagumpay umano ng bansa. Kahit sa drama, malinaw kung sino ang dapat hangaan at sino ang kalaban. Halimbawa, mga pelikula at seryeng nagpapakita ng mga sundalo o manggagawang handang magsakripisyo para sa gobyerno, habang ang mga karakter na konektado sa South Korea, United States o iba pang dayuhang impluensya ay kadalasang inilalarawan bilang manluloko, espiya o banta sa lipunan. Madalas ang mensahe ay pare-pareho. Ang gobyerno ang tama at ang mundo sa labas ay mapanganib o mali. Noong 2012, may isang concert sa Pyongyang na ginulat ang marami.
Isa itong Moranbong Band performance na dinaluhan ni Kim Jong-un at bahagi ng isang high-profile cultural event na ipinalabas sa state television. Biglang lumabas sa stage ang mga karakter na kamukha ni na Mickey Mouse at iba pang mga Disney icons, habang may mga clips mula sa Western films na ipinapakita sa background. Ang motibo ng concert ay magpakita ng modern at engranding cultural performance sa ilalim ng bagong liderato noong mga unang buwan ng pamumuno ng Supreme Leader. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang mga karakter na ito ay copyrighted ng Disney at kung sino man ang gumamit, mapa TV show o live performance ay kailangang kumuha ng permiso at magbayad ng licensing fees. Siyempre, dahil ito ay North Korea, naging palaisipan sa marami kung paano nagamit ang mga karakter na iyon sa isang official event. Ang katotohanan, wala itong opisyal na pahintulot mula sa Disney. Hindi ito dumaan sa normal na international copyright process. Pwede sanang magsampa ng kaso ang Disney, pero sa loob ng North Korea, walang mekanismo para ipatupad ang ganitong foreign copyright claims. Hindi kinikilala ng estado ang jurisdiction ng foreign courts sa ganitong usapin, kaya walang naging legal na aksyon dito. Patunay ito na sa North Korea, ang gobyerno ang may huling salita kung ano ang ipapalabas at wala ring dayuhang korte na makakapigil dito mula sa labas ng bansa. Bukod sa kontrobersyal na concert, may isa pang programang naging kapansin-pansin. Ang documentary series na Let's Trim Our Hair in Accordance with the Socialist Lifestyle na ipinalabas noong 2004 hanggang 2005 sa state television. Tungkol ito sa mga tamang hairstyle ayon sa pamantayan ng gobyerno. Ipinapakita sa programa ang mga approved na gupit para sa kalalakihan at may mga segment kung saan ang mga lalaking may mas mahahabang buhok ay ipinapakita sa kamera at kinokomentuhan bilang hindi naaayon sa socialist standards. Isa itong sistema sa TV na ginagamit para gabayan kung paano dapat kumilos at sumunod ang mga mamamayan hanggang sa pinaka-personal na detalye tulad ng personal mong hairstyle. May concert at documentaries sa TV ng North Korea. Pero rom-com ang gusto mo, Ito ang pinakamahirap hanapin. Sa North Korea, mahigpit ang control sa creative content. Bago makarating sa TV ang isang drama o pelikula, kailangan mo na itong maaprubahan ng gobyerno. Kaya mas maraming documentaries kaysa fictional stories. Kaya mas madalas nang mapapanood ang mga programang nagpapakita ng ideal na araw ng isang manggagawa na maagang gumigising, productive sa trabaho, at buong pusong sumusuporta sa partido. May special features din tungkol sa women's football team na mahigpit ang ensayo para sa mga lokal at international competitions. May mga factory worker na lampas sa itinakdang quota ang output at mga sundalong disiplinado sa training camp. May long-running variety show din na It's So Funny na pinagsasama ang comedy at mga paalala tungkol sa pagiging mabuting mamamayan. Mga palabas na ang gustong iparating na ang huwarang mamamayan ay dapat na masipag, sumusunod at inuuna ang gobyerno kaysa sa sarili. Pagdating sa history, madalas mong mapapanood ang mga dokudrama tungkol sa anti-Japanese resistance noong early 1900s. Lalo na ang March 1st movement ng 1919 at iba pang kwento ng paglaban sa pananakop ng Japan. May mga historical series din tulad ng Kaewul-hyang na nakaset noong Imjin War noong 16th century, panahon ng nilabanan ng Korea ang pagsalakay ng Japan. May modern historical thriller din na Bulletproof Wall noong 2015 na tumatalakay sa panahon ng Japanese occupation noong 1940s. May reenactments, may narration, at may CGI battle scenes. Klaro ang gusto nilang iparating sa audience. Ang mga bida ay mga Korean resistance fighters na inilalarawang matapang at makabayan, habang ang mga kalaban ay mga sundalong Hapon na inilalarawan bilang malupit at mapangapi. At dito mo makikita ang pattern. Kapag ang kwento ay tungkol sa pakikibaka laban sa Japan, detalyado at emosyonal ang pagkwento. Pero kapag umabot na sa recent events, tulad ng paghahati ng Korea pagkatapos ng 1945 at ang Korean War noong 1950, hindi mo maririnig ang iba't ibang pananaw kung paano talaga nagsimula ang digmaan o bakit nahati ang bansa. Kung maghahanap ka ng mga palabas na pambata, meron pa rin naman. Pero kung iniisip mong safe na ito para sa mga bata, pag-isipan mo munang mabuti. Sa North Korea, ang children's programming ay kontrolado pa rin ng gobyerno.
May mga educational segments at cartoons, pero dala pa rin ang parehong mensahe ng loyalty at pakikipaglaban sa mga kaaway ng bansa. Pinakasikat ang animated series na Squirrel and Hedgehog. Tungkol ito sa isang matapang na squirrel at ang kaibigang hedgehog na nagtatanggol sa kanilang village. Pero kalaban nila ang mga weasel at wolves na malinaw na simbolo ng mga dayuhan nilang kaaway. May espionage, may military training at may mga eksenang mas seryoso kaysa sa typical na pambatang cartoon. May mga animated shorts din. Sa isang cartoon, may batang nanaginip na inaatake ang North Korea. Hindi niya matulungan ang depensa ng bansa dahil hindi niya alam kung paano i-compute ang tamang anggulo para tamaan ng mga barko ng kaaway. Pagkagising niya, agad siyang nag-aral ng math para sa future. Alam niya kung paano ipagtatanggol ang kanyang bansa. Sa North Korea, kahit ang cartoons ay hindi lang para magpatawa ng bata, isa rin itong paraan para ipakilala kung sino ang kaibigan at kung sino ang kaaway. Kung iisipin mong puro digmaan lang ang laman ng TV nila, may isa pang tema na mas madalas ipinapalabas sa kanila, ang agrikultura. Ang mga palabas kung saan bida ang mga palayan. Mga programang nagpapakita ng masaganang ani, masisipag na magsasaka at malalaking sakahang pinapatakbo ng grupo at kontrolado ng gobyerno. Kung saan sama-samang nagtatrabaho ang mga tao para maabot ang target ng produksyon. Bahagi ito ng ideya ng self-reliance o sariling kakayahan ng bansa. May mga drama rin tungkol sa buhay sa baryo, kung saan ang hirap sa bukid ay nilalarawan bilang sakripisyo para sa ikabubuti ng buong komunidad. Sa unang tingin, parang normal na family o workplace drama, pero mapapansin mo walang karakter na tahasang kumukontra sa sistema at walang kwento na naglalantad ng mali sa pamahalaan. Halos wala ring fantasy o sci-fi na nag-i-imagine ng ibang mundo. Karamihan sa mga kwento ay nakasentro sa pang-araw-araw na buhay at sa papel ng bawat isa sa lipunan. Ano ang wala sa TV ng North Korea? Walang makitang crime report, walang live debate, walang reporter na nagtatanong ng mahirap na tanong. Lahat maayos, lahat positibo. Parang walang problema ang buong bansa. Walang foreign news channel tulad ng CNN o BBC. Walang ads ng iba't ibang brands na nagko-compete. Puro lang mga anunsyo at mensaheng mula sa gobyerno. Walang live coverage ng protesta o sakuna na may kritisismo sa gobyerno. Kahit ang mga TV unit mismo, kadalasan preset na ang channels at nakalock para hindi basta makasagap ng foreign signal. Sa halip na reality shows, makikita mo ang mass games, military parades at documentaries na paulit-ulit ipinapakita ang tagumpay ng estado. Ang nakakatakot, hindi dahil may horror, kundi dahil iisa lang ang kwento na pwede mong marinig. Kapag iisa lang ang kwento sa buong bansa, wala kang kamuwang-muwang sa tunay na nangyayari. Hindi mo makikita ang kahirapan, ang kakulangan sa pagkain, at ang mahigpit na parusa at detention na hindi mo makikita sa screen. Maayos at makintabang ipinapakita sa TV at kapag iyon lang ang paulit-ulit mong napapanood, madali mong paniwalaan na iyon na ang buong katotohanan hanggang sa ikaw na ang mabiktima ng kasinungalingan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.